Multo na na-record sa second floor na bintana ng Japan. Nakapangingilabot na tunog sa kakauyan at mga haunted house. Стоп. Успокойся. Hello mga kamulti, ngayon ay panibagong episode na naman ng mga kababalagaan at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Well, kung mahilig ka ng mga ganitong pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kaya tara. Ang lalaking ito mula sa Poland ay naglalakad sa isang kakauyan nang makakita ito ng inabandonang bahay. Ayon sa video ay may kakaiba sa bahay na ito dahil ang mga gamit ay tila ba iniwan na rin ng may-ari ng bahay. Tila ba minadali nila ang pag-alis rito. Magpagayon pa man ay marahang naglibot ng lalaki sa pag-iingat na baka sakaling may tao pa rin na naninirahan sa loob. Pero habang nagpapatuloy siya sa pagsuyod ng lugar ay hindi niya inaasahang ito ang mangyayari. Panoorin mong mahigi. Sa hindi nito inaasahan ay biglang nagsigalawan ng mga gamit sa loob at ang musical box ay tumunog ng kusa. Hindi man natin alam ang pagkakakainlanlan ng may-ari ng bahay ay makikita pa rin ang mga litrato nila sa bahay. Well, marahil ito ang dahilan kung bakit nila tuluyang nilisan ang bahay na ito. Walang saktong lokasyon sa kung saan ang bahay nito matatagpuan at sa mga nasaksihan nga natin na hindi na natin dapat pang malaman pa. Magpagayon pa man, ano sa palagay mo, kamulti? Ngayon ipanoorin naman natin ang isa sa mga nakakakilabot na paranormal investigator na si Dennis mula sa YouTube channel na Dark Ghost Paranormal. Sa episode na ito ay muli siyang bumalik sa isang abandoned house kung saan natagpuan ang isang lalaking wala ng buhay at di umano ay makikita sa mukha nito ang sobrang takot.
Kaya naman ang nasa loob na si Dennis ay sinet up na nito ang mga kagamitan sa pag-contact ng entity na maaaring naninirahan sa loob ng bahay. Я помню тебя. Кто ты? Кто ты на самом деле? Зря ты пришел. Ты пожалеешь. Ответь мне, кто ты? Ты пожалеешь. Nang tinatanong na nga ito ni Dennis ay sumagot lamang ito na pagsisisihan mo ito at di ka na dapat nagpunta pa. Dito na nagumpisang magparamdam ang entity sa bahay. Lumingon si Dennis ngunit wala namang ano o sino man sa paligid. Она снова угрожает, как и в тот раз. Ответь мне, кто ты? Nagiging agresibo na ang pagpaparamdam nito kay Dennis. О, опять мяукает. Narinig mo ba? Pakinggan mong maigi. Isang tinig ng pusa ang nagmumula sa ilalim, ngunit sa tuwing tinitignan niya ang pinaggagalingan nito, ay wala namang pusa. Ayon pa kay Dennis ay isa itong demonyo. Muli ay ang tablecloth naman unti-unting nagngangalit-ngit at gumagalaw. Ты здесь? Ты умрешь. Sa patuloy na pagtatanong ni Dennis kung nasa paligid ba ang entity, ay sumagot na nga ito ng "You will die" o mamamatay ka. Ты умрешь. Очень сожалею, что я не взял свою ловушку. А точнее, я ее... Я вообще сюда ехал как на разведку.
Sa pagtatanong pa rin ni Dennis upang malaman kung sino nga pa talaga to ay biglang nahulog ang napakalaking kahoy na nakadikit sa dingding na pinaglalagyan ng mga pinggan. Kudyat na talagang nagagalit na ang entity kay Dennis. Dalawampung minuto pang lumipas at wala nang kakaibang nangyari. Kaya naman nagsagawa na siya ng experiment kung saan papatayin niya ang ilaw at ang gagamitin lamang niya ay ang night vision camera na nasa kamay niya. Но опять же ничего не происходит. Gagamitin niya ito upang makita ang paligid at dito ay iniwan din ni Dennis na naka-open ang isa pang camera upang makunan ang mga mangyayari. Это светится инфракрасные фонари. Их глазами не видно, их видит только ночная камера. Покажись, если ты здесь. Потолок трещит. Nakita mo ba? Tila ba isang bubog ang lumipad patungo kay Dennis na nagbigay ng sugat sa kamay nito. Pero umpisa pa lamang ito ng pagiging agresibo ng entity. Стоп, стоп, стоп. Успокойся. Я не причиню тебе зла. Dahil sa talaga nga namang naging agresibo na ang entity kay Dennis, ay humingi na ito ng ceasefire. Sinabihan ito ni Dennis na kumalma lang at wala siyang balak na saktan ito.
Patuloy pa rin ang mga gamit na nagsisilaparan papunta kay Dennis. Dito napagtanto ni Dennis na totoo ang sinabi ng entity na gusto siyang patayin nito. Все, я ухожу. Dito ay napagpasya na nga ni Dennis na humingi ng tawad at itigil na ang investigation upang hindi na lumala pa ang maaaring mangyari sa kanya. Kaya naman agad niyang kinuha ang ilaw at pinahanda rito. Matatalim na bagay na tumarak sa dingding. Nabuti na lang ay hindi siya tinamaan. Все, я собираю вещи. Только сейчас камеру найду. Итак, друзья, я сейчас собираюсь. Minadali na nga ni Dennis sa pag-impake ng mga gamit upang agad na makaalis dahil ayon sa kanya ay hindi lang ito basta entity kung hindi isa ng demonyo. Kaya naman sa pagbabalik niya ay magdadala siya ng trap upang tuluyan na itong may kulong. Well, panoorin na lang natin ang mga susunod na video sa Dark Coast Paranormal. Стоп, стоп, стоп. Успокойся. Я не причиню тебе зла. February 2013 nang maganap ang kakaibang pangyayaring ito. Ito ay nakunan sa neighborhood ng Oregon kung saan ang mga residente ay nag-file ng report patungkol sa creepy strange noise na nagmumula sa kakahuyan. Dinescribe pa nila ito bilang isang eerie laughter na napakalakas at nag-i-echo sa buong paligid. Isa sa mga residenteng nakarinig nito ang naglakas loob na lumabas upang malaman ang tunay na pinagmumulan nito habang nire-record ang buong paligid. Panurin mong maigi. Parang isang mangkukulang o any cryptic creature ang tumatawa mula sa madilim na kakahuyan. Nang malapit na sila sa kakahuyan ay hindi na sila pumasok pa. At wala na rin naman silang nakikitang kakaiba, pero patuloy pa rin ang ingay na naririnig nila. Ayon sa iba't ibang teorya, maaaring sa lamang itong facts o coyotes. Pero ayon naman sa iba ay hindi ganito ang tunog ng isang coyote. Bagkus ay mas kakaiba at mas nakakapagtaka ito. Magpagayon pa man ay hindi talaga nila alam kung ano ito at wala silang ideya. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ayon sa bidyong ito, si Ashley at ang alaga nitong aso ay nakahiga sa kama at isang minutong lumipas nang biglang magiba ang kilos ng aso nito. Madalas itong nangyayari pag mag-isa siya sa bahay.
At lagi itong nangyayari sa pintuang ito na inuungulan ng aso niya. Ayon pa kay Ashley ay napakarakas. Ayon pa kay Ashley ay nakakaranas siya ng sleep paralysis at sa bangungot na ito ay nakakakita siya ng taong nakatayo sa mismong pintuan. Ipinipikit nito ang mga mata dahil sa sobrang takot at sa tuwing magigising na siya ay wala na ang taong nakatayo sa pintuan. Ito ang dahilan kaya naman takot si Ashley sa mga na-record niya. Well, panurin mo ang maigi. What is it? Apparently, walang makikita sa camera na siyang nagbigay palaisipan sa ikinikilos ng aso ni Ashley. Hindi alam ni Ashley kung ano o sino ang tinititigan ng aso nito. Pero kung pagbabasaya ng pagungot na nararanasan ni Ashley, ay malamang sa malamang ito ang nakikita ng aso na nakatayo sa pintuan. Magpagayon pa man, ano sa palagay mo, Kamulti? May idea ka ba? Shoutout nga pala kay Edlin Official. Shoutout Lodi. Mula naman ito sa isang hindi matukoy na individual na nakakapture ng eerie image sa isang dalampasigan habang kinukunan nito ng video ang isang gansa. Nakita mo ba? Makikita ang imahe ng isang bata na nakunan sa kabilang dako ngunit ilang segundo lamang ay lumitaw ito malapit sa nagbibideo. Ayon pa sa recorder nito ay hindi niya ito napansin sa mga oras na yon. So sino o ano ang imaheng nakunan niya? Multo kaya ito ng batang maaaring nalunod sa lugar? O ibang entity na ito? Ano sa palagay mo, Kamulti? Isang videographer ang nagre-record sa isang paaralan somewhere in Japan. Pagmasdan mong maigi ang estudyante at ang bintana sa room. 研修は、はい、前回、授業で確認しましたけど、何年でした？ 誰天皇の命によって編纂された。Nakita mo ba? Isang figura ng babae ang nasa labas ng bintana na siyang nakunan ng kamera. Pero ang talagang nakapangingilapot sa video ito ay nai-record ito sa second floor ng gusali. Kaya naman naging palaisipan sa mga viewers kung paano nakaakyat ang babae at paano ito agad na nawala.
Isa ito sa mga misteryosong footage na baka ikaw lamang ang makapagbibigay ng kasagutan. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.